Dagdag sahod ang isa sa mga isinigaw ng maraming grupo ngayong araw ng mga manggagawa. Sa gitna niyan, isang lalaki mula sa hanay ng mga ralista ang nanuntok ng isang pulis. Nakatutok live si Oscar Oira. Oscar? Yes, Mel. Plano sana ng mga ralista na magmarcha hanggang sa Menjola pero dahil sa tindi ng mga inilatag na harang ng mga pulis, nabigo silang makalapit. Pasugod na kipagitgitan sa barikada ng mga pulis ang mga ralistang nagmarcha sa Calao Avenue sa Maynila. Target nila makarating sa US Embassy ngayong araw ng mga manggagawa pero hinarang ng mga pulis bago pa makarating ng Ross Boulevard. Bit-bit ng grupo ang malalaking effigy na kanilang sinunog sabay sa panawagang ipaglaban ang kabuhayan at karapatan ng mamamayan sa gitna ng lumalalang krisis sa Middle East. Pero sa isang punto ng protesta, may nanuntok umano ng pulis. Ayon sa PNP na naglabas ng video, mula ito sa hanay ng mga ralista. Ngayon po medyo nang labis po dahil may panununtok na. May pangahampas ng kawayan sa ulo, sugatan po ang ating pulis, at yung cellphone po ay nablot. Sagot ng mga ralista, malinaw naman na hindi kami ang unang-una ng gulo. Pero yung sinasabi nila na nuntok, wala kaming sinusuntok ng mga pulis dyan. Dahil sila pangunahin yung nagugulo sa aming araw na ito ng paggawa. bahagya rin nagkatensyon nang magbuga ng tubig ang mga otoridad. Patapos na ang programa natin, pero sino ang nag-spray ng tubig? Ma'am, concerned po kami sa safety ng bawat isa. Baka po may masunog sa kanila, maging injury pa po, maging cause pa po ng injury. Bago yan, maagang nagtipon sa Espanya Boulevard ang iba pang labor at transport groups. Bit-bit ang kanilang mga panawagan. Sahod itaas, buwis ibaba, magwelga buong bansa. Pagbasura dito sa Old Regulation Law, yung pagtanggal sa isa-isa tax at bat sa langis, at yung kagyat na pag-rollback. Balak sanang pumasok ng mga grupo sa Menjola na malapit lang sa Malacanang, pero walang nakalusot sa mga pulis. May mga harang pang concrete at steel barriers na tadtad ng barbed wire at mga container van. Let's observe maximum tolerance, okay? Maximum tolerance, and at the same time, we have to respect yung human rights ng mga kababayan nating nagrarally. Sa rekto lang nagprograma ang mga ralista. Kinokondena namin ang paghaharang. Ibig sabihin yan, ayaw na marinig mismo ng mga taga-Malacanang ang hinaing ng mga manggagawa at taong bayan. Actually, wala naman pong goal na gano'n na hindi sila makalapit sa Menjola. Ang goal po natin ay panatalihing peaceful po yung pagkilos po na mangyayaring araw na ito. Nagkilos protesta rin ang grupong Association of Genuine Labor Organization sa Maynila. Bukod sa proteksyon sa mga manggagawa at karagdagang benepisyo, kanilang pinanawagan ang pagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos, pati ang pagtutol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nakiisa sa kanila ang grupong May Sug na kilalang taga-suporta ng mga Duterte. Kontra kayo sa impeachment ni VP? Opo, sapagkat napakarami ng problema ng bayan. Bakit ang pinagtutuunan ng ating pamahalaan ay yung impeachment? Di po ba? Imbis na asikasuhin yung problema sa langis. Sinubukan din nilang makalapit sa Menjola pero hindi nakalapit dahil sa mga nakaset up na barikada sa rekto. Sinisika pa namin hinga ng pahayag ang palasyo kaugnay ng panawagang resignation at iba pang batikos sa Pangulo. Bukod sa Metro Manila, may mga nagmarcha rin sa ibang lugar tulad sa Baguio. Samantala, Mel, ayon sa PNP ay sumailalim na sa CT scan at X-ray ang nasuntok na pulis. Hinihintay na ngayon ang official report para malaman kung kailan o ilang araw o buwan kinakailangan magpahinga
ang nasabing pulis. Pero sa kabila nito at ng iba pang naitalang insidente sa Maynila, tahimik at payapa naman ang mga naging pagkilos ngayong araw ayon sa Philippine National Police. Mel? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Halos 300,000 trabaho sa Pilipinas at sa abroad ang alok sa iba't ibang job fair ngayong araw ng mga manggagawa. At nakatutok si Bernadette Reyes. Mula sa pananamit, make-up hanggang sa mga kakailanganing dokumento, pinaghandaan yan ni Maria Fe para sa 2026 Labor Day Job Fair sa Pasay. First impression ko sa inyo na kailangan maayos yung pananamit, maayos yung, syempre naka-light makeup, yung presentable ka. Nagbakasakali rin dito sina John, Albert at Irene. Isang pundahan kasi marami kang options. So pwede kang mag-apply ng multiple companies. Mas marami na po akong experience compare naman po sa mga kabataan pa. Ayon sa Department of Labor and Employment, mahigit 70 na mga lugar ang sabay-sabay na nagsagawa ng job fair ngayong araw. 278,000 na mga trabaho ang naghihintay na mapunan, kabilang na mga trabaho bilang customer service representative, line cook, barista at store clerk. Bukod sa local vacancies, may mga trabaho rin sa ibang bansa para sa mga nurse, engineer, store attendant at iba pa. Merong ho sa manufacturing, wholesale and retail, construction, business process outsourcing, meron rin po sa accommodation and food services. Naroon din ang mga ahensya ng pamahalaan gaya ng BIR, NBI, Pag-ibig at SSS na karaniwang pinagkukunan ng requirements sa tuwing naghahanap ng trabaho dito sa bansa. Para sa naghahanap ng mas marami pang oportunidad abroad, may 3,400 na trabaho na inalok sa Overseas Mega Job Fair sa mall sa Ortigas. Kabilang sa mga nagpunta rito, sina Juliet at Jesseline na ilang dekadang nagtrabaho bilang caregiver sa Israel bago na repatriate dahil sa kaguluhan. Pag-uwi ko sir dito, nag-apply ako sa hospital as nursing aide sa ICU department. Tapos now po, searching for a job for abroad ulit. Wala, hindi talaga kaya ng minimum lang eh. Oo, pagkain, syempre mga bayarin, kuryente, tubig. For skilled workers po natin, under different sectors po, meron po tayong manufacturing, meron po tayong hospitality, meron din po tayo from the maritime sector and the construction sector. Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras. Tila tugon naman sa mga hiling ng mga manggagawa ang paglitanya ng Pangulo sa mga ginagawa anya para sa labor sector. Kabilang dyan ang anunsyong dagdag sahod sa 2 rehiyon simula ngayong araw. Nakatutok si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Mga kababayan, may isang salitang Bisaya may nakakaantig sa kahulugan. Padayon, patuloy lang. Bahagi ito ng talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagdiriwang ng 124th Labor Day sa General Santos City. Sa job fair sa lungsod, aabot sa 4,000 trabaho ang inalok. Hindi po kami tumitigil sa paghahanap ng mga paraan upang dumami pa ang trabaho, ang kabuhayan at ang mga oportunidad para sa ating lahat. Sabi ng Pangulo, kabilang dyan ang pag-aproba sa aabot sa 2 trillion pesos na investment noong nakaraang taon na magbibigay ng halos 150,000 na trabaho. Ayon pa sa Pangulo, patuloy ang pagsusuri sa minimum wage sa mga rehiyon. Naipasa ang 89 na wage order mula Hunyo 2023 hanggang Abril ng 2026. Kabilang dito ang wage hikes na epektibo ngayong araw tulad ng sa Region 10 at sa Region 13. Siniguro din ng Pangulo na patuloy silang tutulong ang gobyerno lalo na sa mga OFW na apektado ng krisis sa Middle East. Yung programa ng DULE ay unang-una yan, yung mga na-display sa trabaho, yung cash for work. Kung alam nyo siguro yung programa na tupad, yun, emergency employment yun, mabibigyan ng trabaho ang mga na-displace. Pinangunahan din ng Pangulo ang pamimigay ng tig 10 kilong bigas sa 5,000 benepisyaryong magsasaka at mangingisda. Mayon tayo saksako. Wala may kuan kay walay tubig.
Wala may tanom. Laya ang kuan kanang mga basakan, laya ang mga sagbot. Nagbigay pugay rin ang Office of the Vice President sa mga manggagawang Pilipino na tinawag nitong haligi ng pag-unlad, pag-asa ng bayan at tunay na lakas ng ekonomiya. Sa kabila raw ng mga kinakaharap na hamon, patuloy na umuusad ang bansa dahil sa sipag, tiyaga at dedikasyon ng mga manggagawa. Mula sa GMA Regional TV, Efren Mamak, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, break din sa stress ng mga manggagawa ang Labor Day. Kaya para sulit ang long weekend, hindi na nagpapigil ang ilan na mag-out of town kahit traffic at mahal ang petrolyo. Ang sitwasyon sa ilang pasyalan, nakatutok live si Mark Salazar. Mark! Emil, ngayon lang nakakabawi-bawi itong turismo ng Tagaytay matapos yung sunod-sunod na mga weekends na matumal talaga ang dating ng mga bisita. Dahil syempre, 'di ba, mataas nga kasi yung presyo ng langis. Mahal pa rin ng diesel at gasolina pero sabi ng mga rumampa pa rin dito sa Tagaytay ngayong long weekend, necessity na kasi ngayon sa buhay ang mag-unwind at magpagpag ng stress. Kahit mahal, kailangan mag-unwind konti and para sa barkada din. Kailangan i-enjoy yung buhay Ang mga guro na ito na dumayo sa isang pasyalan sa Lemery nang galing pa sa Pangasinan. Dami yung panggasolina Yeah, 2 beses na kami nag-full tank. Pero dahil gusto nga namin mamasyal po dito sa Batangas at isang sa gusto naming gawin ko, so close nga po. May mga oras na bumigat ang traffic sa Tagaytay na Cebu Highway dahil sa mga naka-stop over para kumain bago tumuloy sa Batangas kung saan beach naman ang pakay. Pero malayo-layo pa rin sa normal na tourist arrival ngayon ang Tagaytay, ayon sa obserbasyon ng mga nasa kalsada para mag-abang ng turista. Nung nag-roll back ang gasolina, medyo dumadami po ang mga turista na umaano po sa mga pasyalan. Magkano na lang ang bebenta mo? May sa pinakamataas na po yung 500. Mahina pa ba yun? Opo po naman Bakit sir. kung malakas ba yun? Magkano? Nakaka-1.5 po, gayon. Pero nung pahapon kanina, nabuhay ang komersyo sa Palace in the Sky. Biglang dumating ang mga bisita na taga Cavite rin lang karamihan. Holiday po Galing po kami sa Cavite. Para ho lang family bonding. Nabuhay rin ang pag-asa ng turismo sa Picnic Grove. Nakilala naman namin si Jedy the Whiz Kid na nag-viral matapos umani ng 65 medals sa kanyang moving up. Hi! Deserve naman talaga ipasyal sa Tagaytay. Sa bagay, Emil, maliban sa Rizal, diba, yung Tanay, yung Antipolo, itong Tagaytay na kasi talaga yung pinakamalapit na takbuhan ng mga taga Metro Manila na init dyan, stress na stress dyan. Kaya minsan talaga, hayaan mo nang mataas ang presyo ng gasolina, hindi ba, Emil? Happy weekend! Maraming salamat, Mark Salazar.